What's up mga katata? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. Ang topic natin ngayon ay kung paano maglagay ng chandelier sa gypsum board. Ito kailangan malaman ng mga electrician nyo. Una, magbalat tayo ng wire na tanso, kahit na number 12 lang na wire yung ginagamit sa outlet. So, paikutin natin yung wire na binalatan natin dun sa isang hibla. Kumuha kayo dun, tsaka natin ipaikot dito. Bali, ang gagawin natin ngayon ay for safety sa mga chandelier. Yung iba kasi yung ginagawa nila, tinotornilyo lang nila, lalo na sa mga gypsum board. Kasi yung mga gypsum board na yun, parang mga chok lang yun, na pagka in-screw mo, madali lang matagtag. Lalo na pagka mga ceiling fan yung kinabit mo, talagang hindi pwedeng walang ganito. Ito yung tanso, ipasok mo lang dito sa butas. Tapos at saka mo ngayon i-splice ng paikot para for safety. Sobrang tatag nito. Kung mapapansin nyo yung mga tornilyo, pinuno ko ng tornilyo. Pero alam nyo mga katata, kahit na marami ng tornilyo yan at nakakawit doon sa C-par links, hindi pa rin sigurado na sobrang tatag niyan. Kasi may tendency pa rin na katagalan ng panahon matatagtag yan. Kasi nga parang chok lang yung gypsum board. Pero itong gypsum board na ito, maganda ito sa kisame. Kasi tumatagal ito, tsaka makapal ito. Bali, pagka nilagyan natin ng tanso sa loob, dun sa isa, ipasok lang natin yung isang hibla, tapos dun naman sa kabila, isang hibla. Lagyan natin ng hook yung dun sa kabila para kawitin niya. What the fuck? Ayan. Tapos dahan-dahan lang natin ipasok. Make sure lang na nalagyan din natin ng tape yung pinapasok natin para pagka hinatak natin dahan-dahan, hindi siya matanggal. Tapos splice din natin. Kaya sa ilalim natin ini-splice to mga katata, itong tali. Kasi hindi na siya pwedeng akyatin sa kisame. Nakagawa na kasi itong kisame na to. Splice lang natin ng mabuti para sigurado talaga na wala siyang kawala. At saka mga katata, huwag pala kayong gagamit ng alambre. Mas maganda kasi kung tanso, hindi nangangalawang yung tanso kasi kayong alambre, katagalan kasi mga ngalawang yan. Tapos splice na natin mga katata. Una pala natin nilalagay sa mga chandelier yung bracket muna niya. Pagkatapos tsaka natin i-splice. Halos pare-pares yung mga yan, maunang lagi nilalagay yung bracket. Meron naman pagka nakalabas na yung tornilyo, pwedeng itornilyo nyo na sabay yung splice. Pero karamihan una ang bracket. Tapos ito, lagay na natin yung mga 4 na tornilyo. Higpitan lang natin kahit na plies, pwede na mga katata. Tapos tanggalin natin yung pinaka shield nya. Dahan-dahan lang mga katata, baka mahawakan natin yung pinaka mirror. Kasi yung mirror na yun, once na nahawakan ng kamay, magkakaroon na ng lamat. Mahihirapan ka na magtanggal mga katata. Kahit basahan, hindi mo na matatanggal. Kaya mas maganda wag siyang mahawakan. Kung may tataning nyo pala mga katata kung saan nabili ito, sa Lazada. Hayop ka talaga! Ang ganda mong Pero lalaki! hindi mabibili sa Ace Hardware. Tingin lang kayo doon, maraming brand na pagpipilian. Bali, pagka ilalagay na pala natin yung ilaw, make sure lang na gumamit na tayo ng guantes. Hindi para mapundi yung ilaw mga katata. Hindi naman kasi ito halogen LED itong mga ilaw nito. Ang purpose ng guantes natin mga katata, para wag nating mahawakan yung pinaka mirror nya. Kasi pagka nahawakan yung mga katata, yun nga yung tulad nung sabi ko kanina, mahihirapan na tayong magtanggal pagka nahawakan nyo ng kamay. Kahit basahan, mahihirapan na rin mga katata. Tapos
Ilagay na natin ng isa-isa yung mga pabitin niya na na mga kristal. Tapos make sure lang mga katata, yung manual na nakalagay doon sa binili natin, sundan natin yun mga katata. Meron nakalagay doon na A, B, C, D, tapos A1, A2 hanggang sunod-sunod yan mga katata. Kasi pagka hindi natin sinunod yun mga katata, hindi magiging pabilog ditong formality ng ating chandelier mga katata. Baka magiging pasalungat, papunta rito, papunta ron yung design niya. Bali pagka nilagay na pala natin yung mga pabitin niya mga katata, ilagay na rin natin yung mga bolang kristal niya sa ilalim. At the same time, pabigat niya rin to mga katata para hindi sila magkabohol-bohol. Pagka nilagay nyo na yung mga pabitin niya mga katata, unahin nyo sa gilid, tapos papunta sa'yo. Huwag yung unahin nyo sa gitna mga katata kasi medyo malilito na kayo doon. A few moments later. Yan mga katata, dapat ganyan yung lilitaw, ganyan kaganda yung design niya. Medyo mahirap lang sundan tong design nito mga katata kasi madami yung kristal niya, at the same time marami din yung pabitin. Pero kaya naman, okay naman, maganda naman yung kinalabasan. Yan mga katata, parang nakabitin lang yung tatlong bilog. Ganda. Maraming salamat sa panonood nyo mga katata. Hanggang sa muli. Ahaha.